Ayan, good morning po muli sa bawat isa. Good morning po. Maganda po ba ang ating umaga? Amen. Kasi nandito po tayo lahat sa church. Purihin po ang Lord na ginising po tayo ng Panginoon para mapunta po tayo dito sa ating bahay sambahan. Ayan, lahat po ba tayo ay blessed? Amen. Aba, syempre, lahat po ng blessed ay tumayo at tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain. Ayan, sige po, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon naming napakadakila sa lahat, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon. Magandang umaga po sa inyo, Lord God. We praise you, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan dahil tunay nga, Panginoon, na dinako niyo po kami dito sa inyong bahay, sambahan ng safe, Panginoon. And Lord, bago po kami tuluyang lumapit sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon, we are humbly asking, Panginoon, ng iyong forgiveness sa bawat isa, Panginoon. Pagkalinisin niyo po kami, Lord God, bago po kami tuluyang lumapit sa inyo, Panginoon. Lahat po ng worries namin, Lord God, lahat po ng mga kasalanan namin, Panginoon, ay alisin niyo po sa amin ngayon pong umagang ito, Lord God. Patawarin niyo po kami sa lahat-lahat ng pagkakasalang nagagawa namin. Sige po, humingi po tayo ng patawaran sa ating Panginoon. Alam po namin, Lord, na nagkakasala pa rin po kami, na hindi po kami perpekto, Panginoon. Nagkakasala pa rin po kami sa inyong harapan. Ngunit, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa lahat-lahat ng pagkakasala na ito, Panginoon. Gayon din po, Lord, kung may mga tao mang nagkakasala sa amin, kayo na pong bahala sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpatawad upang magpatawad po sila, Lord God. Gaya ng pagpapatawad niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, O Lord. At sa umaga pong ito, kami po ay lubos nagpapasalamat sa kabutihan ninyo. Maraming salamat po, Panginoon, na muli ay naririto ang bawat isa upang magpuri, upang kumanta at sumayaw para sa ikupupuri ninyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya, salamat po sa paggabay, pag-iingat, salamat po sa lahat-lahat ng provision nyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po dahil araw-araw nakikita po namin at nadarama po namin, Panginoon, ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, na sa amin pong pag-awit, pagtugtog, pagsayaw, pagkanta para sa inyo, Panginoon, ay wala pong ibang mapapurihan kundi ikaw lamang, Panginoon. Kayo po ang pumagitna sa amin sa gawain po namin sa umagang ito. Dalangin po namin na wala pong mangyaring kahit anong aberya, na wala pong mangyaring kahit anong pipigil sa amin pong pagpuri sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po lahat ng tutugtog, lahat ng kakanta at sasayaw, lahat po ng kongregasyon, Panginoon, sa umaga pong ito, gabayan niyo po kami. Naway lahat po ng inaalala namin, lahat po ng worries, lahat po ng mga problema namin, Panginoon, ay ibigay lamang namin at ialay namin sa inyo, Panginoon. Give us peace of mind, Lord God, sa umaga pong ito. Wala po kaming ibang iisipin kundi ikaw lamang, Lord God. Dahil sa umaga pong ito, Panginoon, ikaw lamang ang bida, Lord. Sa umaga pong ito, salamat po, Panginoon. Mamutawi ka sa aming puso't isip, makita ka sa aming mga puso, Panginoon. Dalangin namin na madama po namin, Panginoon, ang inyong presensya sa umaga pong ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na pag ikaw ang aming kasama,
Langit ang aming nadarama, Panginoon. Kami po ay safe kapag kasama ka po namin, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa umagang ito. Ikaw ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Yan. Naanyanyahan po namin mga kapatiran po na nasa labas. Pwede na po tayong pumasok. And magandang umaga din po sa ating kapatiran sa FB Live. Good morning po! Ayan, handa na po ba tayo magpuri at umawit sa Panginoon? Amen! Hallelujah! Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo may hahambing. Langit ang aming nadarama, Panginoon. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagka sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit po ba ang aming nadarama pagkapiling natin ng Panginoon? Amen! Hallelujah! Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong may hahambing. Ang awit ko iyong hingin.
patuloy na magpuri sa Panginoon, may nais po akong basahin na verse. Sabi po sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Amen? Amen. Kaya sa atin pong buhay, may problema man sa ating pong buhay, kung may problema man po tayong napagdaraanan, tayo po ay manatili sa ating Panginoon. Tayo po ay manatili sa Kanyang presensya dahil sa Kanya lamang po nagmumula ang ating kalakasan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo mananatili kailan pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Kapahingahan namin sa inyo. Kapahingahan sa'yo mapagtatagumpayan basta kasama ka, Panginoon. Ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kaagapay. Saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Yes, O Lord. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan
mananatili sa inyo, Panginoon. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Ang aming nag-iisang kaagapay, maraming salamat po sa inyo, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng kabutihan, Lord God. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Yes, O Lord, daan mo lamang, Panginoon, ang aming susundan, Lord God. Muli po, awitin po natin. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, kalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran Diyos ng kabutihan mo, Panginoon! Hallelujah! Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan
Maraming salamat po, O Lord. Sa iyo po, Lord God, ang kapurihan, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Grabe po ang feeling kapag nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba ay blessed at masaya? Amen. Ayan, sa umaga pong ito, meron po tayong bagong kapatiran at meron din po tayong welcome back. Purihin ang Panginoon. Ayan, para po sa ating first timer, si Sister Magnum Lopez. Diyan po ba? Brother Magnum Lopez. Hello po! Welcome po sa Liano Christian Community. Ayan, invited po siya ng Del Mundo Bible Study. Purihin ang Lord! And wina-welcome back din po natin si Sister Vanessa Toquero. Andyan po ba? Brother Vanessa Toquero. Ayan, welcome back po. Pasensya na po. Sa susunod po, palagyan po ng sister and brother. Kasi po yung name, pasensya na po. Ayan. Welcome back po, Brother Vanessa Toquero. Ayan, sige po. Tayo po ay tumayo. At i-greet po natin ang bawat isa, i-welcome back, and i-welcome din po natin yung mga bago po nating kapatiran. Purihin ng Lord, tayo po tumayong lahat. Hanap-hanapin kita sa upuan mo. Wag na wag kang a-absent, kapatid, sa bawat linggo. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Tayo'y magawitan kay Lord. Tayo'y magawitan kay Lord. Amen! Love, love, love sa atin pong mga kapatiran. Yan, sige po. At ngayon naman po, tayo po ay dadako na sa ating testimony time. Lahat po tayo pinagpala. Amen po ba? And isa po sa pinagpala ng Panginoon ay si Sister Hannah Ko. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Hannah Ko po yung nakasulat. Sige po, Aliyah Ko.
is the new Aliyah. Hana ko. Hello, ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan, so, ngayon nyo lang po ako may kita dito. Joke lang. Naiya ako eh. Pero syempre para kay Lord to. So, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord sa opportunity na makapunta dito sa harap, no? Para mag-thank you kay Lord sa nagdaang year. Kasi po, grade 10 na po ako, pero kakagraduate. Moving up, this Friday po, ayan. So, nagpapasalamat po ako kay Lord, no? Kasi sa isang buong year, hindi lang talaga siya, puro aral lang, puro saya. Siyempre, kapag estudyante ka and siyempre Kristiyano ka, mag-iisip ka talaga ng way para makapag-glorify kay God habang nagiging estudyante, no? So, in my way po, pumasok po ako sa mga ministry, no? So, in this year, hindi ko po iniisip na, student ako, nag-aral lang ako, thank you Lord. Pero nagpapasalamat din ako sa isang buong year ng blessings and guidance kay Lord. Ayan. So nagpapasalamat po muli ako sa lahat din po na nag-guidance sa akin and syempre nag-support po sa akin. Ayan. So to God be the glory po. Hello. Yay! Congratulations, Aliyah ko! Meron na po tayong senior high school ulit. Purihin ng Lord sa knowledge and wisdom na pinagkaloob kay Aliyah ko. And next po na magte-testimony, tinatawagan ko po si Sister Marciana Nacionales. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Good morning po. Kayong mag-alala, hindi tayo iyak ngayon. Ako po ay nagpapasalamat po kay Lord kasi last Sunday po, after ko po mag-testimony, sinagot agad po ni God yung pinoproblema namin ng anak ko. Meron po nag-sponsor agad yung kulang. Sobra pa nga po yung binigay kaya nakabili pa ng damit yung anak ko eh. Thank you po kay Ma'am Liz Fernandez po. Kung nanonood po kayo, maraming pong salamat. And tsaka po, nagpapasalamat din po ako kasi nag-start na po yung voice lesson po naming mga women's fellowship. Sa mga anak dyan na gusto nyo manahimik ang bahay nyo, hikayatin nyo yung mga mother nyong sumali sa Voice 101. Dahil talagang unang-unang reminder sa amin, huwag kami magsasalita ng sobra-sobra para gumanda boses namin. So, pag yung mga anak dyan na gustong manahimik ang bahay, hikayatin nyo si mother na sumali sa amin. Glory to God po. Thank you po. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Yan. Ma, kung nanonood ka, alam mo na. Ayan, purihin po ang Lord. Po? Kaya pala. Ayan, sige po. May magpapasalamat. Ako rin po ay magpapasalamat sa Panginoon. Ayan, sa buong nagdaang school year po, dahil malapit na rin po kami magtapos ng aming school year. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa patuloy niya pong kabutihan sa akin. Dahil kahit na super busy po dahil graduating po ako, busy po sa school, pero may nakakabawi pa rin naman po ako pagdating sa church. Kapag naglalaan pa rin po ako ng oras sa Panginoon, kapag kaya ko pa po, and pinagpipray ko pa rin naman po yun sa Panginoon na kapag may time po ako sa school, dapat magbigay rin po ako ng time sa Panginoon para nababalik ko po sa Kanya lahat ng papuri pag binibigay niya po sa akin lahat ng mga prayers ko. And ganyan din pinagpapasalamat ko rin po yung extracurricular na sinalihan ko po nung nakaraan. Kami po ay nanalo last year ng grade 11 sa amin pong competition ng sayaw. So, talagang pinilit namin na mag-back-to-back champion po kami for this grade 12 naman po. And purihin ng Lord dahil pinag-pray din po namin yon sa amin pong magkakaklase. Ako po lagi yung pinag-lead nila ng prayer. So, purihin ng Lord kasi nakikita po nila ako na
na malapit ako sa Panginoon, kaya ako po yung tinatawagan nila pagdating po sa mga ganon. So, praise God dahil ayun po, nag-back-to-back champion po kami sa sinalihan po naming dance competition. Purihin po ang Lord, sa Kanya lamang po ang lahat-lahat ng papuri. Amen. And ngayon naman po, dadako na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko po si Brother Gilbert Diego. Magandang umaga po. Tayo po ay lahat tumayo po sa pagkabasa. Pagbukas po ng Biblia, mga Colossus 1, 3 hanggang 6. Nahanap na po ba? Pag isabi amen na lang po, wag nahanap na po. Okay, so ito na po, verse 3 po. Tuwing ipinapalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nabalitaan namin ang iyong pananalig kay Kristo Jesus, iyong pag-ibig sa lahat ng inirang ng Diyos. Dahil sa pag-asa, mga kamtan ninyo na inihanda para sa inyo ang langit. Verse 6. 3, 5. Kung kita. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito ay pinangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Last verse, ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpala sa buong daigdig tulad ng nangyari sa inyo mula nang narinig at maunawain ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Tayo'y pinagpala sa pagkabasa salita po. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, the Lord of heaven, the Lord of the earth, our God, our King, our Redeemer, our Savior, we praise you, we honor you, we worship you this morning, Panginoon. Lord, we acknowledge you, Panginoon, in the midst of us, O Diyos. Because ikaw ang Diyos na aming kasama, nananahan sa papuri ng iyong mga anak, Panginoon. Nais po naming hingin, Panginoon, sa iyo ang kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakamali, mga nagawa naming pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Bigyan niyo po kami ng bagong puso, Panginoon, na pusong may kagalakan, pusong malinis, Panginoon, na karapat-dapat sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Tagpuin niyo po kami, Panginoon, at dalangin po namin ng banal na Espiritu mo ang siyang magbukas ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan, O Diyos, upang maunawaan, O Diyos, ang iyong nais, kalooban ng iyong mga salita. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ito. At gamitin niyo po ang iyong mga salita, Panginoon, upang ito po, O Diyos, ay magbunga, magbago, at magpalago, Panginoon, magpaalala sa aming mga buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po! Yan, sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyong lahat na nasa bahay po, nasa ibang bansa. Saan man kayo naroroon, naniniwala po kami na kayo po ay aming kasama sa pananambahan ngayong umaga po dito sa Iglesia ng Liano. Amen? So, kamusta po ang isang linggo nyo, mga kapatid? Yan, mabuti. Kamusta po ang salita ng Diyos sa ating buhay? Parang konti lang Kamusta po? Kamusta po ang salita ng Diyos sa ating buhay? Ito po ba ay lumalago? Okay, lumalago. Ito po ba ay ating naipamumuhay? Ayan. Ito po ba ay ating naipapalaganap? Ang salita ng Diyos? O tinatago lang natin sa ating sarili, no? O kinikim-kim lang natin, ay sa akin lang to. No?
So, kamusta po ang salita ng Diyos sa ating buhay? Sabi po sa ating pag-aaral, sa ating tema po ngayong Abril, ay ito po, yon, consistency of the gospel. Ito po ba ay nagpapatuloy, mga kapatid, sa ating buhay? O ito po ba ay na-stop na? No? O stagnant, no? So, kamusta po? Sabi po nung ating pinag-aaralan, ang salita ng Diyos ay nagpapatuloy. Okay? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, salamat narinig ko ang katotohanan sa salita ng Diyos. Salamat, sabihin natin, salamat, narito ako ngayon. Dahil sa salita ng Diyos. Ayan. Alam niyo po, yung pong narinig po nating salita ng Diyos, hindi po chismis yan. No? Meron po kasing story na walang katotohanan. Ibig sabihin, kung tawagin nyo sa English, gossip. Alam niyo po ba yon? Yung gossip. No? Yung mga chismis. No? Baka naman ang nasasagap natin in everyday life natin as a Christian, panay chismis lang, mga kapatid. At kadalasan yung chismis na yun, lumalago, Hindi ba? Oo, lumilipad yan, mga kapatid. Nakakarating kahit saan. Pag chismis ang pinag-uusapan. Amen po ba? Ayaw niyong tanggapin, pero totoo yun. Yung po ay reality na nangyayari. Kapag ang chismis po, no, meron po tayong chinichismis, may narinig tayo, lumalaganap yan eh. May pakpak, lumilipad. Uy, napunta ron sa kapitbahay, napunta ron sa kabilang bahay, sa buong subdivision, at umabot hanggang church. Nakakalungkot naman, no? Pero yung salita ng Diyos po ba, mga kapatid, naipapalaganap ba? Lumalaganap ba yan? Nakakahiya naman. Nakakahiya ikwento yung katotohanan ng salita ng Diyos. Minsan ito po yung dilema sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, no? Tanggapin man natin totoo. Kasi ang salita ng Diyos parang hirap nating sabihin. Pero alam naman po natin na ito'y totoo. No? Ito'y katotohanan at hindi chismis. No? Pero tanungin natin, minsan i-evaluate natin sarili natin, bakit ba ako nahihirapan ikwento yung salita ng Diyos? Dahil ba ako'y nahihiya na makilala bilang Kristiyano? No? Minsan ganito, ito po yung nangyayari sa atin. Na imbis po na ang salita ng Diyos ay lalaganap, no? Kahit saan makararating. At ang salita ng Diyos ay lalago sa ating buhay bilang Kristiyano, minsan po napipigilan. Amen po ba? Okay? So, kung titignan po natin yung ibinahagi ni Pastor TJ last Sunday, nakuha niyo po ba yung tatlo? No? Yung receiver, ibig sabihin yung nakarinig, no, ng salita ng Diyos, yung tumanggap, ay naging believer. Ibig sabihin, tumungo ito sa paniniwala kay Kristo. Nung narinig po natin yung salita ng Diyos na kung saan katotohanan, no, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naghugas ng ating mga kasalanan, nagbayad at iniligtas tayo, siya po'y naging believer of Jesus Christ. Then after na naging believer po ng Panginoong Yesus, and what's next? Naging follower na. No? So yun yung sabi ni Pastor TD sa preaching niya. No? Kung titingnan natin, mula nung narinig mo yung salita ng Diyos ng katotohanan, at ito po'y nagtungo sa paniniwala at pagtanggap mo kay Kristo, na siya yung tunay na tigapagligtas. At after po nun, ikaw naman yung nagbabahagi. No? So, ano po ibig sabihin nun? No? Yung pattern na yon na ibinahagi ng ating pastor last week, ang salita po ng Diyos ay nagpapatuloy at
Brad, pakiano mo nga. The growing gospel. Ibig sabihin, lumalago, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. So po, ito po ay lumalago. Nakita po natin yung baitang, no? Na kung saan pataas ng pataas. Hindi po paurong, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, hindi po paurong, kundi palagana po, papalago ang salita ng Diyos. Sa buhay nating mga Kristiyano at sa buong mundo. Ito po ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Pero pag ang chismis, natatapos yan. Amen po ba? O katulad nung kay Catherine Bernardo at kay Daniel, medyo hindi na pinag-uusapan, di ba? Hindi na, kasi siguro mga 1 buwan lang yun eh. Pero natapos din, no? Kasi chismis yan eh, no? Na hindi naman dapat nating pag-ukulan ng pansin, minsan doon pa tayo napopokus. At naikikwento pa natin, excited tayo. Alam mo ba si Catherine tsaka si Daniel Padilla, hiwalay na. Diba? Kung talagang sabihin mo, excited ka pa eh. Diba? Galak na galak ka. Ang mga follower ni Daniel, tsaka ni Catherine Bernardo, no? Alam niyo ba yung chismis kayo kay Catherine Bernardo kung sino na? O alam ni Kuya Harley, Si Alden na raw ngayon, si Alden. Kita mo, tuwan-tuwa tayo pag talagang chismis di ba? Talagang sinusundan. I don't know, mga pelikula na, yung mga pinapanood na Korean novela dyan. So, alam na alam niya, pero ako hindi ko po alam yan kasi hindi po ako fanatic ng Korean, no? Na mga movie, novela. Pero talagang yan po yung napapagtuunan natin ng pansin, no? Na imbis po na ang salita ng Diyos ay magpatuloy sa ating buhay sa buong mundo, lumago sa ating buhay at lumago at lumaganap sa buong mundo. So yun po ang nais ng salita ng Diyos. Amen? Ito po'y nagpapatuloy. Pero alam niyo po sa challenge po yan, no, in a process of growing, no, na ang salita ng Diyos ay lalago sa ating mga buhay, ang salita ng Diyos ay lalagana, meron pong challenge dyan. No? At tignan po natin dito sa Iglesia ng Colossus. No? Ito po yung pinag-uusapan natin, yung Colossians Church. No? Na kung saan, sabi rito, heresy in the Colossians Church. Pag sinabi pong heresy, yan ay maling pananampalataya at paniniwala na ibinibigay sa Iglesia ng Colossians. Sabi rito, okay, having false teaching primarily from the Jewish influences, no, that threaten to corrupt the church by undermining the sufficiency of Christ, no? Ang sinasabi po rito, no, yung mga false teachers po ay nagtuturo ng mga maling katuruan doon sa mga mananampalataya sa iglesia ng Colossians Church, no? Na kung saan very dangerous, mga kapatid. No? Pwedeng paniwalaan nila sa galing na kanilang pagtuturo, sa galing na kanilang paniniwala at katalinuhan na itwist, no, yung salita ng Diyos na katotohanan. No? Na kung saan yung si Jesucristo na ating Panginoon ay hindi sapat para sabihin na siya ang nagligtas, gumawa at nagbayad ng ating mga kasalanan. No? Yung kasapatan ng Panginoong Hesus. So meron po silang mga itinuturo about human philosophy. No, na ang sinasabi, the matter, the physical life is evil. No, mga demonyo yan. No? At ang sinasabi pa nila na itong Jesus Christ ay hindi muling nabuhay. No? At hindi nagkatawang tao. So yung po ang mga katuruan na ibinibigay nila doon sa mga mananampalataya. At maybe pwede po silang madala, no, doon po sa katuruan na mali na sinasabi ng mga Hudyo. So ito po yung story, no, na kung saan pwede nilang
pigilan yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Bawasan, maliitin, no? Yung katotohanan ng salita ng Diyos na ipinapahayag ng mga gurong bulaang guro sa kanila, no? Na pwedeng mawala, no? Pero ang sabi ron, sa kabila nun, si Pablo ay sumulat, no? Ito na po yung kung bakit po siya sumulat sa iglesia ng Colossians Church, because of this, no, na mga katuruan na ibinibigay doon sa iglesia ng Colossians Church. At alam nyo ba si Apostol Pablo kung nasaan nung sumulat siya, mga kapatid? Nasa kulungan. Kapag ikaw po ay nasa kulungan, ano po ang una nyong may isip? Ano? Lumaya. Correct. Di ba? Eh sino ba namang gusto na ikaw ay nasa loob ng kulungan? Di ba? So ang gusto mo, makalaya ka. O kukuha ka ng attorney para i-defend ka, no? Pero si Apostol Pablo, sa kabila ng siya ay nasa kulungan, hindi niya po inisip ang kanyang kapakanan. Kundi inisip niya ang mga kapatid sa pananampalataya sa iglesia ng Colossians Church. Because ito po'y very dangerous doon sa mga kapatiran na tinuturo ang maling katuruan. No? Na hindi si Kristo ang dapat paniwalaan at ang salita ng Diyos ng katotohanan. So ganun na lang ang malasakit ni Apostol Pablo. Biruin mo, isipin pa yon, no? Pwedeng marami siyang isipin, makalaya, paano siya makakakain, no? Titignan niya yung kanyang tirahan, kulungan. Napakahirap po, mga kapatid. Pero ganun pa man, sabi niya nga doon, no, sa Colossians chapter 1, verse 3 to 6, sabi ron, mga kapatid, we always pray for you, no? And we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, for we have heard of your faith in Christ Jesus and your love for all God's people. No? So sinasabi niya, nagpapasalamat at ipinapanalangin ko kayo lagi, mga kapatid ko sa Colossians Church, na naririnig ko ang inyong pananampalataya na mainit kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa mga kapatid sa iglesia. So, ganun na lang niya i-encourage, no? Yung mga kapatid sa pananampalataya habang siya ay nasa kulungan through his letter, no? Na ibinibigay sa iglesia. At sabi ron sa verse 5, which come from your confident hope of what God has reserved for you in heaven. Wow! No? Dahil sa inyong pananampalataya, no? Na kung saan nagkaroon kayo ng pag-asa, na nalaman nyo na merong kayong reserve doon sa langit, no, na ipinaghanda ng Diyos. At sabi rito, you have had this expectation ever since you first heard the truth of the good news. Huwag nyong paniwalaan yan. Ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. No? And verse 6, sabi ron, and this same good news that came to you, mga kapatid, is giving out all over the world. It is bearing fruit everywhere by changing lives. Just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about God's wonderful grace. So, wag niyong paniwalaan yan. No? Ito yung katotohanan ng salita ng Diyos. Na kung saan inyong narinig, nagkaroon kayo ng pag-asa, no? At nabago ang inyong mga buhay. At ito'y patuloy na lumalaganap. Ito yung totoo, mga kapatid ko sa iglesia. Sinasabi ni Pablo. So alam nyo, mga kapatid, meron pa po ba dito na hindi naniniwala sa salita ng Diyos? No? Na kung saan si Kristo'y namatay at muling nabuhay. Si Kristo ay sapat na, no? Para makamtan ang buhay na walang hanggan.
at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ito ang katotohanan. No? Kaya kung meron pa po sa atin dito, mga kapatid, na nag-aalinlangan pa rin sa salita ng Diyos, ito po yung panahon para patuloy kayong maniwala sa salita ng Diyos. Amen? The gospel of the Lord Jesus Christ. Buhay, matalim, matalas, no? Nagbabago ng buhay, nagga-guide, nagtutuwid. Ito po yun. At nagtuturo ng kaligtasan. And this is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ito yung gusto iparating ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa iglesia ng Colossus, mga kapatid. And ganun din sa atin, no? So lilipat pa ba tayo? Maniniwala pa ba tayo sa ibang katuruan? Pero ngayon po sa panahon natin, napakarami pong katuruan, no? Na iba-iba pong sinasabi. Na akala rin natin tama siya. Totoo yun, no? O pag ginano mo yung panyo, ayan na yung pagpapala sa iyo. Diba? The prosperity of gospel. Alam mo, yan yung pangapambungad ng mga ibang preacher na sinasabi, yayaman ka. No? Pagpapalaing ka. No? So, itong gawin mo. Saluhin mo ng panyo. O, yan. Payong. Ba, hindi na panyo. Payong na nga eh. Alam nyo, ang tao talaga gusto. Napakaano no? Hindi na ako kontento sa panyo, kundi binubukas payong malaki. Parang malaki sa akin. No? Pero alam niyo mga kapatid, ito po yung katotohanan. Kung ano yung pinag-aaralan po natin, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, hindi magbabago, at patuloy na lalaganap sa buhay natin at sa buhay at sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So ang tanong, ito po. Okay? Sabi po rito, how would we know if the gospel is consistently growing in our life? Alam nyo ba mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay nagpapatuloy sa atin at lumalago ito sa buhay natin? Amen? Baka hindi po natin alam mga kapatid. No? Kaya sabi ko nga, yung chismis, wag natin paniwalaan yon. Kasi yung po ay hindi magdudulot sa atin ng pagbabago at paglago. No? Kundi ito yung magdudulot ng kapahamakan. No? So doon po tayo sa salita ng Diyos. Ito po yung totoo. At dahil sa salita ng Diyos, kayo'y narito. Tayo'y narito. No? Yun naman po yun eh. Kung hindi po tayo nakarinig, hindi po tayo dadaming ganito. Amen? Kaya palakpakan natin ng Diyos, no? Dahil sa salita niya. No? At yung mga buhay na yan po yung mga buhay na naniwala kay Kristo. Amen? Sa salita ng Diyos. Amen? So number 1 po, sinasabi po rito, okay, many people are reached out by the continuous spreading of the gospel. So marami pong naaabot ang salita ng Diyos. No? At ito po yung mangyayari. Kung una po, inabot po tayo, na-reach out po tayo ng salita ng Diyos, hindi lang po tayo sa buong mundo, mga kapatid. Lalaganap, mag-i-strike ang salita ng Diyos. No? At sinasabi ron, no, you have had this expectation ever since you have first heard the truth of the good news. Yan po yung naranasan natin eh. At sinasabi ni Paul, the same good news that come to you is going out all over the world. Hindi lang kayo yun, hindi lang tayo, kundi ito'y lalaganap. Maraming makaririnig, maraming magpapahayag ng salita ng Diyos. At sinasabi ng Matthew 24:14, sabi ron, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Okay? Ito na yung patungkol sa pagdating ng Panginoon. So, ito po'y lalaganap. Ito po'y maibabahagi sa buong mundo. Kung tayo po mapalad ang unang nakarinig,
at lumago sa atin. Wow, thank God. But, hindi po natatapos doon. Ang susunod po, bawat isa tayong lahat, tayo naman po, ang magbabahagi ng salita ng Diyos. No, nakita niyo po yung growth? Kung meron po the time, no? The past, yung pong sila Pablo, ang Panginoong Jesus, yung mga disciples na kung saan nakarinig ng salita ng Diyos at kanilang ipinahayag patuloy hanggang umabot sa ating ngayon in our present time. But hindi po natatapos dito sa darating pang panahon. Ang salita ng Diyos ay lalaganap. At ang gagamitin po ron, sino mga kapatid? Sabihin po natin, tayo! Uy, parang mahina, ayaw. Tayo, mga kapatid, sabihin po natin, tayo! Ayan. So, mga nasa Facebook Live, nasa bahay man kayo, pwede kayong gamitin ng Diyos, ipahayag ang salita ng Diyos. Nasa ibang bansa man kayo, pwede kayong gamitin ng Diyos upang ipahayag ang salita ng Diyos. Amen! So, reach out people, mga kapatid. At ito po ay maraming makaririnig ng salita ng Diyos, maraming magpapahayag. Huwag nating sabihin, sa inyo na lang yan. Dito na lang kami sa Liano. No. Kaya nga ang ating panawagan ngayon sa Iglesia ng Liano is saturate yung mga lugar dito na malapit karatig lugar ng Liano Christian Community Church para po makarinig sila ng salita ng Diyos. So meron po tayong proyektong Hayo sa Hunyo. Amen? So dapat po lahat makarinig. Dapat po lahat magbahagi. Dito naman kami sa Kamarin Wala naman yata dyan. Meron. No? Kayo yung nandun. No? Para gamitin ng salita ng Diyos. O nasa Diparo kami. Kayo yun. Para gamitin ng salita, upang ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi po porket nandito yung panawagan sa lugar na ito, na malapit, at wala kayo sa lugar na to, hindi na kayo magpapahayag. Magpapahayag pa rin tayo. Amen po! Amen. Yan. So pangalawa po, not only many people are reached out by the continuous spreading of the gospel, but because of the gospel growing, no? Pangalawa po, many lives are transformed, mga kapatid. No? Sabi ron, it is bearing fruit everywhere by changing lives. No? Just change your lives from the day you first heard and understood the truth about God's wonderful grace. No? Mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi lamang aabutin ng mga tao, no? Lalagana, but also babaguhin ang buhay ng tao. Amen? Tanong nyo nga sa sarili nyo, nabago ba ako ng salita ng Diyos? Amen? Okay? So nabago ba ako talaga ng salita ng Diyos? Pag sinabing nabago, no? Ito yung pagbabago into maturity. No, sa paglago. Once na dumating ang pagbabago sa inyo ng salita ng Diyos, dapat lalago ka. At ang purpose niyan, habang lumalago ka, binabago ka ng salita ng Diyos, tayong lahat ay papunta sa pagiging katulad ni Kristo. Sa pamamagitan ng paglago sa pag-ibig ng Diyos. Paglago sa pananampalataya kay Kristo, sa paglalim. No? So, ito po ang ibig sabihin na ang consistency of the gospel, the growing gospel, ay babaguhin ang mga tao. May pagbabago, mga kapatid. Sabi nga nung 2 Corinthians 5:17, alam na alam niyo po yan, di ba? Anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. So eto na yun, no? Yung simple nature natin before is mapapalitan na yan ng divine nature of God. No? Kaya ang buhay ng tao ay babaguhin once na narinig niya po ang salita ng Diyos. Once na ma-reach out siya, ay susunod po pagbabago. At naranasan po natin yan, mga kapatid. Amen? May kanya-kanya po tayong buhay.
dati po, nabuhay na makasalanan. No? At ipinatotoo po natin na kung paano po tayo binago ng salita ng Diyos. Dati kang babaero. Di ba? Okay? Pero, nabago ka. No? Dahil nakarinig ka ng salita ng Diyos. Ay, kasalanan pala to. Dati kang chismosa. O di ngayon, hindi na. Nako. Parang nahihiya ka na. O, di ba? O ano pa? Sugarol. O, sabungero. Lahat, ang dami, etc. No? So marami po tayong dating buhay na makasalanan. Pero nung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ito po'y nagbigay ng pagbabago sa atin. Ayaw mo umatin sa church dati, no? Pero ngayon, ikaw pa'y nangunguna dyan sa church, umatin. No? Dati kang umiinom, ngayon, wala nang lasa ang alak sa akin. Tubig na lang, pwede naman, tubig. Dating naninigarilyo ka, ngayon, nawala yung lasa ng paninigarilyo sa'yo. Hindi natin inaalaw yung vape, ha? So, nakita po natin, let us evaluate, mga kapatid, yung mga sarili natin. Kung ba'y pagbabago ba sa atin ang salita ng Diyos? Nababago ba tayo? At at the same time, lumalago ba tayo? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. So, may pagbabago, no? Sa katotohanan ng salita ng Diyos na ating narinig, dapat may pagbabago. Mula nung ni-reach out tayo nung salita ng Diyos, no, nakarinig tayo na may nagpahayag, susunod po, pagbabago. Amen? So ito po yung pagbabago na lumago tayo. No? Pagbabago na unti-unti maging katulad ni Kristo. Amen? So yan po ang nais ng Diyos. Yan po ang dala ng mabuting balita sa tao. May pagbabago. Kaya mag-isip po tayo, questionin natin sarili natin. Kung hindi po tayo, wala pong pagbabago sa buhay natin nung narinig natin yung salita ng Diyos. No? Meron po, I believe, konti. Kasi hindi naman agad yan eh. In a process po yan. No? In a process po. Pero, the important thing is changes. Meron pong transformation sa buhay natin. Amen? Okay, and lastly, okay, so sabi ron, many people are reached out by the continuous spreading of the gospel. And the second, many lives are transformed. And third, many people find hope to have eternal life. Okay, sabi ron, which come from your confident hope of what God has reserved for you in heaven. So dahil nakarinig ka ng salita ng Diyos, nalaman mo yung God's wonderful grace. At ito po yung pag-asa na nagkaroon tayo na dati ay hopeless po tayo mga kapatid. Panay problema ang tinitignan natin, panay kasalanan ang gusto natin, pero nung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, na bago tayo at kasunod, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen? So, nasumpungan po natin ang pag-asa. No? Dati wala tayo niyan eh. Amen? Panay problema lang. Yun lang ang lagi nating nakikita. Laki ng problema. Walang kapag-asa. Pero nung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ito yung dala ng salita ng Diyos. Pag-asa sa tao, no, na ibinibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? So itong pag-asang ito, ano dapat natin gawin? Ingatan natin. Okay? Ingatan natin itong pag-asang to. Nandito tayo sa katotohanan eh, sa salita ng Diyos. Ingatan natin. Kasi itong pag-asang ito, hindi lang sa mundong ito na may pag-asa ka, kundi doon sa kabilang buhay. The eternity, the eternal life na ibinibigay ng Diyos, mga kapatid. Sama-sama tayo, sabihin natin, sama-sama tayo sa langit, ha? Huwag natin sabihin, mauuna ako sa langit. Una na sila. Okay?
Pero alam nyo mga kapatid, ito yung katotohanan. Merong inilaan ang Diyos para sa atin. Amen? Ito yung reward natin. Ito yung pag-asa na kay Kristo Jesus. Wala sa anumang bagay sa mundo. Kaya na kay Jesus ang pag-asa. Biruin mo, eternity. Life after death. No, meron. Forever. May forever sa Panginoon. Amen? Dito, wala. Amen? Okay? So, makasusumpong tayo. Dapat ingatan natin. Pangalawa, dapat yung pag-asang ito, ipagpatuloy natin. Amen? So, para lalong tumatag yung pag-asang nasa atin na to eh. Huwag na nating walain. No? Huwag na mawala sa atin. Kasi alam natin na merong inilaan bawat isa sa atin dito ang Diyos. No? Na buhay na walang hanggan. Grabe. Ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. No? Lalaganap, makaririnig ang buong mundo. Hindi po may stop to. Hindi po mawawala. Patuloy, sabi ko nga, in our present time, but also in the future time. Patuloy, lalaganap ang salita ng Diyos. Kaya nga bago dumating ang Panginoong Yesus, makaririnig lahat. No? Mapapakinggan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? So, magkakaroon ng pag-asa, mababago ang buhay, aabutin ang lahat ng tao para abutin ng salita ng Diyos. Tayo po, saksi po ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Narinig na po natin to. At sa panahon natin, tayo po nakarinig. At nabago ang buhay natin. At nagkaroon tayo ng pag-asa. Patuloy nating panghawakan. Patuloy nating palaguin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? So sabi po sa ating conclusion, God's word should not stop with us. Hindi po matitigil dapat ang salita ng Diyos. But continue to grow in our lives so that we can preach the good news of salvation to all people. That is our responsibility. Christians, this is our responsibility. To grow in the Word of God and to preach the salvation, the true gospel to all people. Let us pray. Panginoon, we thank you. We thank you for your word this morning. Nakita po namin, O Diyos, na ang salita mo, Panginoon, na aming narinig, na ito po'y nagdulot sa amin ng pagbabago. Salamat, we thank you, God, for your word, na inabot po kami ng iyong salita. At itong salitang ito, Panginoon, ay nagbunga sa aming buhay. Nagbigay ng pagbabago. Lumaganap sa buong mundo. At hindi po natatapos. Ito po'y magpapatuloy, Panginoon, na makaririnig ang mga tao sa buong mundo. At ang hangad mo, O Diyos, sa ito'y magdulot, Panginoon, sa bawat isa ng pagbabago. Lumago, Panginoon. At magbigay pag-asa sa bawat isa sa amin at sa bawat tao, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa iyong mga salita. Ang katotohanan patungkol sa iyong salita. At nagpapasalamat kami sa mga taong ginamit mo upang kami makarinig ng katotohanan ng iyong mabuting balita. At nawa, O Diyos, gamitin mo kami, ang bawat isa sa amin, upang dalhin, ikwento, ipahayag ang katotohanan ng iyong salita. Ang iyong kabutihan, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na amin ding maibahagi
sa mga tao, O Diyos. Lord, wala po kaming ibang paniniwalaan, kundi ang mabuting balita na nagmumula sa iyo, Panginoong Yesus. Kami po'y maglilingkod sa iyo. Kami po'y mananampalataya sa iyo. At kami po, O Diyos, ay maghahayag ng iyong mabuting balita. We thank you, God, for your word. We praise you. Dalangin namin na ito po'y lumago sa aming mga buhay. Magdulot ng pagbabago. Higit na tumatag ang pag-asa namin sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. In the name of Jesus. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Good morning po. Napakarami pong probisyon ng binigay sa atin ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kagalakan, inspirasyon, kalakasan, at pag-asa. Ito po ay para sa lahat, hindi sa iilan lamang. Sinasabi po ng Matthew chapter 7, verse 8. For everyone who asks shall receive. He who asks, who is seek, shall find. And anyone who knocks at the door, it shall be open. Manalangin po tayo. Gracious God, Heavenly Father, we are so thankful for all your blessings you gave us. We humble ourselves before you, Father God. Father God, bless Brother Gerson for sharing the good news
that we should be consistent in our lives regarding the gospel and your word, Father God. Continue to bless him and his family mightily, Father God. Father God, open our hearts and our mind to make us a cheerful giver, Father God. Sapagkat ito po ang nakakalugod sa iyo. Ang magbigay kami ng may tuwa at galak sa aming mga puso. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pagkakaloob sa umagang ito. Anumang halaga na malilikom, ito po ay magamit sa ikalalago at ikalalaganap ng iyong salita. Thank you, Father God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman.
Amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon sa umagang ito. So, napakaganda po ng mensahe niya, no? Yung the good news sa tangdalangin po natin ay patuloy na lumago, no? Yung naitanim sa atin na salita ng ating Panginoon. So, welcome din po sa mga first time po na naka-attend ngayong umaga, no? Si Tatay na nandyan po sa likod, no? Siya po ay nakarinig ng salita ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng Del Mundo Bible Study. Kaya narito po siya. Welcome, Tay! Sana po linggo-linggo na po namin kayong makasama. Alright. So, aside from kay Tatay, meron kanina, no? Winelcome din si Brother Vanes. Tama ba? Okay, so sa F4 daw, di makarelate ang youth, di nila kilalang F4. Tayo lang yon, generation natin. Ayan, sige po. So, napakarami po nating announcement ngayong umaga. Meron tayong 5th Sunday. Tama po ba? No? Meron tayong 5th Sunday para po sa culminating. 4 lang ba? Kailan yung wala? Wala pa. Okay. Akala ko may 5th Sunday tayo. Alright. Meron pa rin po tayong first time na umaten ngayon, no? Si Brother Joel Mamosca. Tama po ba to? Brother Joel, nasan po sila? Ayun, Brother Joel. Kamusta po? Sino pong nag-invite? Si Nanay. Nako, galing din po sa Del Mundo Bible Study. Nako, purihin ang Panginoon. No? Kami po ay nandito po kayo ngayong umaga. Gayon din po si Sister. Alam ko na kung bakit nahirapan si Sister Wincel kanina. Nanay Naminita, tama po ba? Naminita Manyoska. Ayan, si Nanay Naminita Namyoska. Ayan si Nanay. Nasa labas. Nasa baba. Bata. So, ayan. So, hindi pala siya nanay, no? Pakilagyan naman po kung saang fellowship group ito. May nanay po siya na nandito ngayong umaga. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ayan. So, po. Okay. Erase. Ulitin. Hindi po bata si asawa po ni Brother Joel yon. Pero nasa baba lang po kasi meron silang bata, no, na sinasamahan sa baba. So, palakpakan naman natin ng Panginoon, no. Salamat po Brother Joel at saka kay Sister Naminita, no, na nandito po. At 'di ba ang kabutihan ng Lord, buong pamilya. Yun po ang design ng Panginoon. Pamilya, walang iwanan. Amen? So, patuloy po nating ipanalangin yan. Alright, so ito naman po ang ating mga regular announcements, of course. So, meron po bang mag-a-announce para dito sa ating mga youth? Okay? Ayan, sila Aliyah po at si Ate Seska. Hello guys! Ayan, so good morning po ulit sa ating lahat, no? It's been a blessed day, amen? Amen, ayan. So, take it away, Cheska. So, mamaya na po gaganapin ang youth fellowship po dito sa LCC Hall. Tsaka, wag na po umuwi yung mga youth kasi meron po na tong free lunch. Ayan. Ayan, so may free lunch. Pero syempre, hindi lang pagkain para sa ating katawan yung makukuha natin mamaya, no? Kundi pagkain para sa ating soul, no? By the gospel, no? Ayan. So, ang theme po natin ay confident, holy character with the theme verse Romans 5, verse 4 to 5. Ayan. So, 12:30 po siya to 3 p.m. Ayan. So, see you all, lahat ng youth, no, mamaya. Ayan. Thank you po! Yay! Alright, para po sa mga kabataan, wag na po kayong uuwi. At balita ko po ay kakain kayo ng mas maaga. Yan, no? Kasi po, meron din po tayong kasabay na gawain mamaya. So, sa mga youth na laging understanding, maraming salamat po sa inyo. Kasi bibigay nila tong space na to mamaya. And of course, ito excited po talaga ako dito.
No, para naman po sa ating Voice 101, welcome po sa mga singers natin na mag-a-announce. Andiyan po si Ate Eunice at saka si Ate Kyle. Kay, alright. Si Ate Kay at si Ate Eunice. Yan. Hello, mic check. Sample kami ni Eunice ngayon. Wag na po, kasi pag nag-sample po kami, baka makita nyo po yung kahalagahan ng Voice 101 eh. Pero mag-announce po kami for Voice 101. Open pa rin po ang registration namin. Ayan. So, until next week na lang po ang registration. At ilan na ba yung nagpaparegister sa atin, Ate Ayan. Eunice? So, meron na tayong 9 nagpa-register. So, yung mga nagpa-register, umattend kayo ah. Kasi pa-register kayo. Ayan. Tapos, please stay tuned po for further announcement kasi magkakaroon po tayo ng audition. Ipaplan lang po namin kung paano po yung gagawin natin. Pero if you want to join Voice 101, if sa tingin nyo is may gift talaga kayo for singing, kagaya namin, feeling talaga namin may, kasama na rin si Ate Gwen, feeling namin may gift kami for singing. Feeling lang po. Mag-join po kayo and magpa-register po kayo for Voice 101. Thank you po! Thank you. Alright. So, sabi nga po sa testimony kanina ni Sister Marcia, so meron po kasi kami, nag-reach out po kami no, sa isa po sa mga ministers po natin na nasa Livingstone. Bakit po sa kanya kami nag-reach out? Kasi syempre, kung magpapaturo kami sa worship team, sila nga po yung mag-audition sa amin, di ba? So, hindi pwede. So, kaya po nag-start na po yun na kahapon 2 p.m. Nagpapaturo po talaga kami kasi gusto po namin matuto. No? Kasi po, para po sa Voice 101, meron din po itong auditions. No? Sa auditions po, pag na-confirm po doon sa audition, yan, magpapatuloy po sila as students ng Voice 101. So kaya po sa mga, ito po, ano lang po to talagang out of our, voluntary lang po to na learning. Hindi pa po to yung Voice 101, voluntary lang po to. So kung gusto nyo pong matuto, prior yung audition ng Voice 101, magkita-kita po tayo ng 2 p.m. sa Sabado uli. Yan, para sa ating learning. Okay? Napansin nyo po ba paus ako ngayon? Kasi po may assignment kami, 300 songs. Ganun pala. Pag nag-worship lead or worship team ka, minimum 300 songs ang dapat na alam mo. Ang hirap pala. Amen! So next naman po, para sa ating Singles Fellowship. Slow down. Ayan. Good morning po. Sino po dito yung mga singles? Bagong tumami ah. Ages 21, above, basta wala pong asawa. Ayan, so inaanyayahan po namin kayo sa aming first na Singles Outdoor Fellowship. Meron po tayong title na Slow Down with the theme verse Matthew 11, verses 28 to 30. So gaganapin po yung Outdoor Fellowship sa Cafe Florentine, Antipolo Rizal. So ini-encourage po namin ang bawat isa na sumama, of course, para magkaroon po tayo ng fellowship with everyone. And in-advise po namin na by 12 or 11:30 or mga 12, ganun, kailangan nakaalis na po tayo dito kasi malayo-layo po yung ating babiyahihin. Ayan. So kung gusto niyo pong magbaon na kayo ng pack lunch, kasi yung food natin doon is more likely snacks, coffee, milk tea, ganun yung mga pagkain doon. If gusto niyo magdala ng pack lunch, pwede naman. Basta mag-share kayo. Ayan. So, in-encourage po namin ang presence ng bawat isa and magkita-kita po tayo next Sunday. Thank you po. Amen. Alright. So, itong mga young professionals natin at meron din dito mga estudyante pa rin, no? So, talagang napaka-hectic po ng kanilang mga schedules. Marami silang commitment. Marami silang deliverables. Pero, napaka-timely po ito, no? Slow down. No, with the presence of fellow believers. Yan. So kung kailangan nyo po ng rest, mas maganda po kung kasama nyo rin po yung mga kapatiran, no, na kasama ninyo mag-fellowship. Next naman po, of course, para naman sa mag-aasawa, tinatawagan po ang mag-asawang Nova.
Okay, ano po, sa Saturday na po, yung ating Couples Fellowship. Sa mga hindi pa nagpa-register, magpalista na po. Yung bago nating couple, ini-invite po namin kayo dito. Faith-Filled Marriage, Ecclesiastes 4:12. Sa Saturday po ito, 5 p.m. Libre na po ang dinner nyo para sa inyong ka-couple, ka-date nyo. Ayan. So, may 30 couples na po yung nagpa-register. Magkita-kita po tayo sa Saturday. Amen. Alright. So, Brother Joel, no, invited po kayo sa Sabado sa couples sa fellowship natin. Sana po may time po kayo, available po kayong mag-asawa. Ayan. Of course, ito po ay isang paalala mula po sa Project Nehemiah. Ito po ay nagpapatuloy pa rin. Amen. So, family camp pala to. Pareho silang dilaw kasi. Alright, so ito po ay isang paalala mula sa family camp. Meron po bang mag-a-announce for the family camp? Wala naman po, alright. Para po sa mga nakapag-register na sa family camp, pwede na po tayong unti-unti magbigay po para hindi naman po masyadong mabigat no, kung one time. Meron din po silang in-announce in the last weeks kung gusto nyo pong magkaroon ng funds para makatulong naman no, kung tayo po ay nag-iipon para sa ating registration. Meron po silang mga schemes no, na in-introduce sa atin. So kung kayo po ay interested, per fellowship group, meron po dyan naka-assign sa family camp. Pwede po kayong lumapit. At gayon din po, next announcement naman po, Pastor TJ. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Tayo po ba'y blessed? Sige, mabilis lang po ito, no? Doon madaming announcement. Ngayon po sa Ecclesia Everywhere, ito po yung ating pong seminar na Commission 7 for FCC. So may good news po tayo dahil tama po pa, no, wala na pong limit yung attendees na face-to-face. So dati po kasi may limit, kaya po ini-encourage namin kayo no, umattend online. Pero ngayon po kasi malilipat po yung venue, so pwede na pong madami tayo mas ma-invite. Ang venue po ay sa may ano po, no? Fairview po. Tama po ba pa? Yung magiging bagong venue. We will announce po yung magiging venue na next. Pero ito po yung magandang balita kasi wala na pong limit yung ating po magiging seminar. At ang mga speakers po natin, sila Pastor Reverend John, si Bishop John, Kamorongan, si Pastor Arnel, and si Pastor Romeo Juan. So yan po ay sa May 1 pa din po, same date. Yung location na magbabago. So, stay tuned na lang po sa mga announcement po na susunod. Ngayon po naman, bukod po doon, sa FCC din po, we'll have yung ating pong Ezra Institute na lessons na. Ito po yung ating pong mga magiging lessons. 2 courses po ito sa ating pong Bible School. So, we have yung CCM saka DCM. For CCM, yan po yung halos mga foundational doctrine po. Na bukod po sa mga foundational natin pinag-aaralan po dito sa church, dito po mas malalim pa ng konti. Andiyan po yung Old Testament Survey, New Testament Survey, Basic Bible Doctrines, Interpretation, Counseling Foundations, Marriage and Family. So lahat po nandyan, Effective Evangelism, Foundation of the Ministry, at iba pa. Sa DCM naman po, we will offer courses naman na 5. Specialized courses po ito. Ibig sabihin, doon lang po nakafocus. So if lahat po kayo, may mga nakatapos na po ng CCM dito, na gusto pong mag-DCM, pwede po kayo mamili ng isa sa mga ito. For ano po, ito po yung mag-run from May to October at ang graduation po ay sa November. Ngayon po, sa mga DCM, no? Ayan po, Advanced Bible Interpretation, Christian Education, yung gagawa ng curriculum. Sa mga children sa Asa-Educ, I suggest po, ito po yung ating pong i-enroll na nakagraduate na po ng CCM. Christian Leadership, Christian Counseling sa Commission Ministry. Okay, so yan po. Ngayon po, kung kayo po ay nais mag-enroll, sabihan nyo lang po ako kasi bibigyan ko po kayo ng recommendation letter. Nakapagbigay na po ako sa iilan, may mga nagsabi na po sa akin. Ngayon po, kung kayo po ay interested, PM nyo lang po ako sa Messenger. Okay? Ito po ay tuwing Tuesdays and Thursdays po ng gabi gagawin. Okay, next naman po, last na sa akin, sa FCC na ganap. Sa November 30 po, save the date, no? Ito po ay magkakaroon tayo ng grand reunion sa Nova Desi basketball court. Sa Nova Desi Convention Center, doon sa may basketball court po.
Ngayon po, doon po sa service na yun, doon na po tayo magsa-Sunday service, magsa-service ng worship, saka mayroon na din po tayong food doon. So habang ano na lang po yung registration na i-launch po namin within this month or next month po, para po sa history natin. History our history. And last na lang, ito naman po ay sa LCC lang. Mamaya na po ang ating pong Bible study workshop. Okay, kung paano po magpapasimula ng Bible study, how to start a Bible study, at yung mga magiging lessons po natin, lahat po yan mamaya. So sa mga nagpa-register po, mamaya po, tayo po ay kakain sa baba. Then magkikipag-swap po tayo sa youth after. Dito naman po tayo sa taas dahil madami po tayong mga enrollees. So yan po ay mamaya na po, at ang lunch din po ay sagot, di ba? Napaka-bless natin sa LCC. Libre lagi ang lunch. So yun lang po. From my end, bukod po doon, support Nehemiah. Sige, tuloy-tuloy ka na. Patuloy pa din po ang Nehemiah natin, Project Nehemiah. No? So please support lang po, and paki-like din po and follow yung ating pong page sa Facebook na Project Nehemiah for more updates. Yun lang po. Thank you po, Nina. Thank you, Pastor TJ. Alright, for our regular announcements naman po, of course, ito po yung ating mga Bible studies, no, thriving, no, sa biyaya ng ating Panginoon. Men's Fellowship po yan every Saturday. Dito po yan, 8:30 a.m. Face-to-face po sila. Women's Fellowship, every Mondays po yan, 2 p.m. no, via Zoom. So yung ating mga first time po, baka po pwedeng ma-invite po kayo. Si Kuya, no, Saturday po yan, at saka yung kanyang asawa maging part. No, makapag-attend po kayo ng Women's Fellowship every 2 p.m. Gayon din po for the Youth Fellowship every Saturday and Sunday naman po sila. Ang Singles Fellowship naman po ay Tuesday 7 p.m. at Saturdays 2 p.m. Alright, so meron pa rin po tayo mga regular Bible studies. Sa Sunriser Village po, meron po tayo dyang face-to-face at meron din pong Zoom. Meron din po tayong Bible studies every Wednesday po ng 3 p.m. at every Thursday naman po ng 7 p.m. via Zoom. Meron din po tayong mga face-to-face weekly Bible studies. Yan po ang Jillian Hills, Tuesdays 4 p.m. Agape Kids Center, Wednesdays po ng 8 a.m. at 11 a.m. Bignay Daycare Center, every Wednesday po 8:30 a.m. At yun nga po yung nabanggit natin sa Del Mundo Village, every Friday po yan ng 3 p.m. Okay, ang prayer meeting po natin ay via Zoom, every Fridays po at 7:30 p.m. So sa Friday po, sino po ang fellowship or ministry na facilitator? AKC, alright. So sa Friday po, AKC po ang facilitator ng ating prayer meeting. And of course, ang ating Kids Bible School, every 8:30 a.m. po yan, dyan po yan sa baba. No? And ito po yung ating QR code para po sa ating tithes and offering. So panalangin lang po natin yan, no? At kailanman ang Panginoon ay hindi magkukulang. And next po, ang ating LCC Buy and Sell Facebook group. Alright. So, pwede po kayong mag-post dyan. Baka meron po kayong nais, ibenta. Katulad ng mga halo-halo sa tag-init. Ayan. Sarap ng halo-halo sa tag-init. And get the latest church updates and happenings. Join our LCC Loop Facebook group. Ayan. So, LCC Loop at ang ating Liana Christian Community, ang ating official Facebook page. Alright. Okay. So, ano na pong buwan yung susunod after ng April? Ang May. Sa May po, meron tayo laging celebration. Ano kaya yun? Mother's Day at anniversary po ng LCC. Yay! Salamat sa Lord. Ilang taon na po ba ang LCC? 36 years na po na nandito, no, sa lugar na to ang LCC. At pagdating po sa buwan ng May, tayo ay magse-celebrate. So tinatawagan po ang head, ang director po ng ating anniversary, si Brother Obet. Palakpakan po natin siya sa ating Panginoon. Amen. Sino po ba excited sa ating anniversary? Taas sa kamay. Hey, sino dito yung nakadalawang taon na sa LCC?
2 taon na sa LCC na umaten. 2 taon, taas kamay. Yung mahigit 10 taon na. Yan, marami na. Yung iba rito, mga bata pa nung araw. Mga malalaki na ngayon. Okay? Kaya sa darating na May 19 po ang ating anniversary. No? Mark your calendar. Huwag po kayong pupunta rito ng umaga. Dahil 2 p.m. po natin gaganapin ang ating anniversary. So yun po, wait for further announcement kasi tungkol sa pagkain, tungkol po sa grouping, sa damit po natin, meron po na kami na pag-usapan. I-marka nyo lang po sa inyong kalendaryo, sinabi po ni Chairman, May 19. At gaganapin po yun hapon para ho makapagluto pa po kayo ng mga pagkain po ninyo. Gawin po natin 2:00 ng hapon at wala po tayong morning service po nung May 19. Yun lamang po, abangan pa po natin ang iba pang mga announcement. Salamat po. God bless. Okay po, ang tema po natin ay Anniversigla at Anniversaya. Yan po ang ating tema. At bago po tayo manalangin, ako po ay humihingi sa inyo, ako po ay magpapaalam, kami pong buong pamilya, ay magpapaalam po mula bukas hanggang Monday. Kami po ay magbabakasyon po, ang aming buong pamilya, para lang makapag-unwind, At hingi po ako ng prayer kay Brother Gerson. Kami po ay tutungo po sa Japan. At yun po yung pagpapala po sa amin ng Panginoon. So, kami po tutungo roon. For 8 days po kami roon. So, we are asking for your prayer and then pagkakatiwala po namin muna sa pastoral staff, ang church, Kasi kaming dalawa po ni Pastor Tim ay magkasama po ang buong pamilya namin doon. So, by the grace of God and blessing of God, ay kami po ay makapagbakasyon doon. Okay? Salamat sa Diyos. At bago tayo mag-benediction, hingi muna ako ng prayer kay Brother Gerson sa aming buong pamilya, sa aming travel, and then also for our safe pabalik. Siyempre. Okay? Sige po, matawagan ko po muna yung pamilya nila Pastor TJ, Pastor Nerio dito po para po ating ipanalangin sila, alam niyo po, iyan po yung pagpapala ng Diyos. Amen? At marahil ang biyaya ng Diyos para sa lahat, At atin silang ilapit sa Panginoon, sa kanilang pagbiyahe patungo pong Japan. Ayan. Okay. Lunes, Pastor, bukas ba? Tomorrow pong flight namin. Tomorrow. 1:30 po p.m. 1:30 p.m. Then we will be back on Monday, 29, at around 11, Around 11 ng gabi. Next Monday. Thank you. Okay, Ohayo. Arigato. Okay. Sige po, ating pong ipanalangin yung pamilya ng ating mga pastor. Amen? Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob sa pamilyang Drise, O Diyos. Nais po namin silang itaas sa inyo at ipanalangin, Panginoon, ang kanilang pagpunta patungong Japan. Ningi po namin mula po sa pag-alis ng kanilang bahay, pagsakay ng eroplano, Panginoon, hanggang makarating po sila roon, O Diyos, ay samahan niyo po sila. Dalangin po namin your favor, Panginoon, your traveling mercy, Lord, your presence, Lord, be upon them, Panginoon. At i-guide mo sila, Panginoon, kung sila po'y naroroon na, O Diyos. At patuloy na ibigay mo ang kagalakan sa kanila, Panginoon. To enjoy your blessing, Panginoon, para po sa kanilang pamilya. At dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na ma-appreciate nila, Panginoon, ang nature, Panginoon, sa Japan.
kung paano mo rin ito nilikha, O Diyos. At dalangin po namin, patuloy mo silang samahan, patuloy kang mangusap sa kanila, Panginoon. Gamitin niyo po sila, Panginoon, wala man sila rito sa Pilipinas. Maging man sa Japan na naroon sila. Use them mightily, Panginoon. At dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo sa kanila. Sa kanilang pag-alis, pagpunta ron, hanggang pag-uwi nila. Continue to be with them and bless them, O Lord. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, Brother Gerson. Thank you din sa inyong mga prayers. Remain standing, so we will be singing. For thine is the kingdom, and the power, and the glory. Hallelujah. Let's pray for the growing of the gospel sa ating buhay. Is the kingdom and the power and the glory forever. Hallelujah. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory Hallelujah. Panginoon, ang katotohanan o Diyos, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy na lumalagot, lumalaganap po, hindi lamang po sa buhay ng isang tao, kundi pati po sa buong mundo, na kung saan po na ipapangaral ang iyong mabuting balita. At nakikita po ang pagbabago sa mga tao kung paano sila binago ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Dalangin namin, Panginoon, maging consistent ang paglago sa aming buhay po, Panginoon. Ito po ang aming prayer, na itong salita ng Diyos, kami patuloy na baguhin araw-araw po, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, kami po ay binabago ng ating Panginoong Diyos. Patuloy natin ipasakop ang ating buhay sa ating Diyos na buhay, sapagkat siya lamang po ang makapangyarihan sa lahat na kayang baguhin ang buhay po natin, at alam ng Diyos ang ating pong katayuan sa ngayon, ang ating kondisyon. Alam ng Diyos ang iyong buhay, at alam ng Diyos kung paano Kanya babaguhin araw-araw para sa Kanyang kaluwalhatian. Salamat din po, Panginoon, kay Brother Gerson na yung ginamit na tagapagsalita po namin. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang gamitin ang Kanyang ministeryo, ang Kanyang gift, Panginoon, ang Kanyang pong pagkatawag sa inyo. At dalangin namin, Panginoon, na yung pagpala sa Kanyang buhay at sa Kanyang pamilya, O Lord, at sa Kanyang pong work, Panginoon. At dalangin namin na itong family lang ko, O Lord, ay gagamitin niyo, Panginoon, na isa pong blessed family to share the Word of God powerfully, O God. At alam po namin, Panginoon, meron po kayong layunin sa the whole family lang ko, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At sa amin pong pagtaas ng aming kanang kamay, Panginoon, ito po ang iyong mga anak, inyo pong itong tinawag, O Diyos, dito sa Church ng Liano Christian Community. At kami po, Panginoon, ay magpapasakop sa inyong kalooban po, Panginoon. Gamitin mo po ang aming buhay bilang tagapaghatid ng iyong mensahe po, Panginoon. Maging maganda po kaming patotoo sa lahat ng taong aming makasalamuha po, Panginoon, upang makita nila ang consistency ng gospel, ng good news sa aming buhay po, Panginoon. Pagalingin mo po ang aming karamdaman po, Panginoon. Pagalingin mo po ang aming pong relational sa aming pong buhay, ang aming relationship sa aming family. Aming pong, Panginoon, pinapanalangin ang kapayapaan, kapanatagan at katagumpayan sa aming pong buhay at sa aming pamilya. Lord, kayo po ang maghari sa aming tahanan, kayo po ang maghari sa aming pamilya, kayo po ang maghari sa aming mga sarili. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin ng punong-puno ng paggalang sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you.
pag-pray natin si Rep. Siya po ay lalaban for the whole month, the whole week. Let's pray for him. Panginoon, we pray na meron pong competition about sa Arnis, Panginoon, NCR. We pray, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, gamitin mo po, Panginoon, ang kakayanan ni Rep sa kanya pong pag-compete dito sa Arnis, Panginoon, ng NCR. Lord, we pray, give him protection, Panginoon, give him wisdom, at dalangin namin ang kalooban mong masunod sa kanyang buhay. At kayo po, Panginoon, mag-ingat sa bawat competition, sa mga competitor, Panginoon, sa lahat ng maglalaro doon, Panginoon, ay yung pong pakaingatan sila at magkaroon ng sportsmanship po, Panginoon, magkaroon po ng kayusan at tunay nga, Panginoon, ng katagumpayan ang gawain ito po, Panginoon. Kayo po ang manguna kay Brother Rep, Panginoon. Be with him in Jesus' name. Amen. Okay, announcement daw po ulit. Ang Bible teaching daw po, 11 a.m. sa baba daw po. Ang kain. Happy Yan, Sunday, God bless everyone! God bless everyone! Ingat po sa pag-uwi! Kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong may hahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Happy Sunday, everyone!